Nagugas akong plato, bayad. 'Di ba? O naglinis ako sa sasakyan, bayad. Pero mga ka-business, sana ay maunawaan nyo ako. Nahihirapan po ang buhay natin yan pagka ganyan po tayo mag-isip sa kapwa natin. Yung kapwa natin, mahalin natin, kababayan natin, tuwangan natin sa magandang paraan at huwag nating hayaan na siya ay mapunta sa mga isipin na hindi maganda. So yun mga ka-business, isang mapagpalang araw po sa ating lahat mga ka-business, mga kapapi. Ayun. Ayun, pasensya na kayo mga ka-business at hindi ako nakakapag-upload ng ng maayos ngayon, lalo na ngayon kasi mga ka-business, masama yung pakiramdam ko, yung lamig na nasa loob ng katawan ko, tapos para akong tapos busy nga yung init. Siguro sabi nila ay ang tawag nun, tetano daw, tetano. Nagpa-inject naman ako noon, tapos meron niya akong ginawa, tapos ay natalsikan ako ng basag na tiles. Ito nga po yun mga kabis, pasintabi po ayan, mamaga nga po ito, mamaga yung pa ako namaga. At nangyari nga ay nung Sabado, ayun, doon na tinamaan na ako ng magaling mga ka-business. Nanginginig ako sobra, nanginginig ako, tapos ang gusto kong mag-jacket. Ngayon pag nag-jacket naman ako, pinagpapawisan ako, pero malamig mga ka-business, malamig. Tapos mga linggo na ng umaga, hindi ko kayang maligo, sobrang lamig mga ka-business. Tapos ayun, pagkatatayo ako, nahihilo, umiikot yung paningin ko mga ka-business, umiikot yung paningin ko. Sa akin lang mga ka-business, pagka meron talagang ganito ay agapan, hindi siya basta-basta, di ba mga ka-business. Inagapan ko naman, inanukan ko naman siya, pero humilom na to nagpa-anti-tetano na ako, humilom na siya. Tapos nagkaroon ako ng kulani. Nung nahirapan akong makbang, sakit. Pag uwi ko dito, ayun, yung naupo, nahiga. Pagkabangon ko, ayun, may kulani na. Sakit pa naman pagka hinahakbang mga ka-business, hindi ko siya maihakbang na tuloy-tuloy. Tapos ngayon, doon niya ako sa baba natulog, si baby boyet ay hindi niya yung kailangan may electric fan siya kaya dito ako sa may taas sa higaan ni Ace. Dito muna ako, tapos nagpatimpla ako ng kape kay Mercedes. Tapos etong kape na to mga ka-business, ang sinabaw ko, sabi ko sa kanya maglaga siya ng malunggay, wag purong kape, lang siya, malunggay yung isabaw. Malunggay mga ka-business, yung nakasabaw sa kape. Tapos kakain niya ako mga ka-business para makainom ako ng gamot. Nga po pala, salamat kay mama ka-business tsaka kay papa ka-business. Tsaka papa Dins, si papa Dins po yung nagano ng sabi niya ay inuman ko ng gamot, no? At si mama ka-business naman ang nagutos na bumili ng gamot. Si Daryl naman po ang bumili ng gamot yun. Tapos si Mercedes po yung nag-abot sa akin. Pag-abot niya sa akin yun, ako naman po yung uminom. Ayan, salamat po sa inyong lahat. Ayun na mga ka-business. Ngayon, sabi nga ni mama ka-business, bawang. Pagka nagpapanggap yung estudyante para magkaroon ng lagdat, inaano sa kilikili yung bawang, di ba? Para mag-int yung kanyang head. Ganyan. Ngayon, malaki ang benefits ng bawang pala. Nakita ko rin. Yung iba niyan, binuburo nila mga ka-business yung bawang.
Pero sa ngayon mga kabisnes, yung pakiramdam ko ay medyo hindi ko siya kayang tumayo ng matagal. Umiikot yung paningin ko mga kabisnes. Talagang ano po para akong ibubuwal. Tapos yung mga binti ko ay nangangalay. Hindi po niya kayang magtagal ng nakatayo. Tapos ito pa, dagdag pa tong kulani na to, kumikirot-kirot. Kaya yun. Meron nga po pala ako mga kabisnes na ikaklaro din para lang din po sa kaalaman nyo. At yun naman po yung ito naman yung sa akin lang at ako po yung nandito at ako rin po yung nakakita at ako rin po yung nakaramdam, di ba? May mga bagay po kasi talaga tayo na dapat nating pag-isipang mabuti bago i-message o i-comment. Ano, pasintabi po sa nag-comment mga ka-business. Gusto ko lang linawin na gusto ko kasing banggitin mga ka-business sa inyo yung trabaho o pamilya. Pamilya, barkada, kaibigan. Iba ang barkada sa kaibigan mga ka-business. Tandaan nyo yan. Iba rin po yung pamilya sa trabahador. Di ba? O kaya sabihin natin kasambahay. Di ba? Iba po yun. Magkaiba po yun. Pero merong mga bagay na dapat unawain nyo mga ka-business. Maunawaan nyo rin po na halimbawa kung ihalimbawa ko na rin po yung amin at si kuya ka-business, si mama ka-business, ako ay nandito mga ka-business kasi tabi po bato-bato sa langit tamaan ay huwag magalit kasi meron naman po talagang kasabihang ganun di ba? At yun naman po ay realidad. Yung mga tao na hangad ay tumulong, di magkusa ka, di ba mga ka-business? Kilos ka ng pagkukusa. Opo, binablog yun mga ka-business, binablog. Dahil siyempre para makita nyo na tumulong yung tao. So, balikan mo ng maganda rin, di ba mga ka-business? Huwag mo na singilin, grabe naman yan, hirap na hirap, Hindi naman ganun Kailangan, wag kang mag-aantay ng kapalit, di ba? Kumilos ka lang nang masaya ka. Pero kung meron kang pagdadalawang isip, nakikilos ka at masama yung loob mo, wag mo nang gawin, di ba? Meron na mga tao na pupunta ka sa taong tumulong sa'yo. Halimbawa, ay tinulungan ako mga ka-business Tapos, siyempre, dahil dito ako nakatira, kikilos ako. Diba? Pamilya ka. Sakop ka sa kabuuan ng pamilya. Masama pakiramdam ko Kaya hindi ako makabuelo masyado mga ka-business. Pero, gusto ko lang linawin kasi mga ka-business, huwag kang mag-antay ng sahod nyo. Kasi nakikita naman yan hindi naman bulag yung tao na tumutulong sa inyo At saka yung taong tumutulong sa inyo ay maging masaya kayo dahil tinutulungan kayo mga ka-business, sinusuportahan. Di po ba? Masaya kami. Kaya masaya rin kami na tumutuwang sa gawaing bahay. Di ba? Tumutulong sa ano man ang gagawin. Yung maliliit lang naman na bagay yan. Hindi mo na kailangan singilin pa. Hihingi ka pa ba ng bayad? Nagugas akong plato. Bayad. Di ba? Naglinis ako sa sakyan. Bayad. At unang-una mga ka-business, ang hirap mga ka-business kasi realidad, totoong buhay. Kumakain ka rito, halimbawa kumakain ka, di ba? Kumakain ka pakinggan mo po. Nakalimutan ko lang yung pangalan pero mga ka-business,
sana ay maunawaan nyo ako. Di ba? Kumakain ka ha, kumakain. Ito, mga ka-business, kumakain. Kumakain ako. Itong pagkain na to mga ka-business, isa sa mga pinaghirapan nila. Di ba? Isa sa pinagsikapan nila. Di ba? Sino ba ako? Tinutulungan. Di ba? Ngayon, kakain ako. Kain ako mga ka-business, di ba? Nung maubos ko tong pagkain ito, nabusog ako mga ka-business dahil sa tulong nila. Tapos, ano ang gagawin ko? Mahihiga na lang ako? Tutunga nga, mag-aantay ulit ng lulutuin? Mag-aantay ulit ng kakainin? Hindi mga ka-business, kilos ka. Kilos. Pamilya ka eh. Sakop ka ng pamilya eh. Di, ang gagawin mo, maghuhugas ka ng plato. Maghuhugas ka. Hindi yung mag-aantay kang palamunin. Hindi ka naman palamunin dito eh. Hindi ka bisita. Tinanggap ka dito para matulungan ka. So, ipakita mo rin kung paano ka makakatulong. Diba? Mga bata maingay. Hindi po ba, pasintabi mga ka-business ha, pasensya na kayo, pero gusto ko lang din maunawaan nyo ng husto. Kasi maraming nagbabatikos, maraming nagkokomento, kasi ganyan. Talaga ba? Ito yun mga ka-business ha. Hindi ko man nabasa yung iba. Pero nakikita ko sa mga komento ng iba, ay parang may malaking kasalanan naman na nagawa sa inyo. Hindi ba? Hindi naman tayo magkakilalang lubusan at hindi naman din po ako ganun ninyo kakilala. Hindi po ba? Pero ako yung isa sa tao na tinulungan ng taong pinagsasabihan nyo ng kung ano-ano. Isa ako sa tao na tinulungan niya. Ako yun, tinulungan niya ha, mga ka-business, ako. Kaya ako ang magsasalita. Nung pagtulong niya sa akin, nandyan kayo, nakasuporta. Nandyan yung pagmamahal nyo. Mga ka-business, yung tumulong sa aking tao ay naging maayos yung panimula natin. Nabago yung ating pamumuhay. Bagaman na hindi pang ganun kasettle talaga na maayos talaga mga ka-business. Pero bakit mo kailangang batikusin na hindi ako magiging maayos? Komportable ako mga ka-business. Tsaka masaya, di ba? Maging masaya ka kasi natulungan ka at yung tao na tumutulong sa'yo na kahit na anong pagdaanan niya at kahit na anong pagsubok na dinaanan niya ay nandoon yung talagang hahamunin ka ng pagsubok, di ba? Bakit kailangan mong pagsabihan ng kung ano-ano? Di ba? Ako natulungan. Nagsimula ako sa wala. Ngayon meron na ako. Bakit ako tatanga na lang, hindi ako kilos? Bakit ako tatanga? Hindi ako gagalaw. Hindi. Yung ibig sabihin, kilos bahay ba? Pamilya ka eh. Kasama ka sa circular ng pamilya nila eh. Isinama ka at itinuring kang pamilya. So, kikilos ka. Di ba? Kilos. So, linis. Lahat gawin mo. Wala namang bawal dun eh. Walang nagbabawal na gagalaw ka at kikilos ka. Ayusin mo kung ano yung gusto mong ayusin dyan. Sige, ikaw bahala. O pag may pumuntahan tayo, tara. Ayaw nyo ba nun? Masaya. Di ba? Nakakakilos ka. Nakakatulong ka. Natutulungan ka. Di ba? Ang pinakamasarap nga dito mga ka-business dito mo malalaman sa sarili mo na kaya mong makipag kapwa-tao. Kaya mong itama ang mali. Kasi alam mo mga ka-business, kasi alam niyo po
Ganito po yun eh. Kung yung kaibigan mo na matagal mo nang kaibigan, tapos ay merong isang lalaki na gusto mo, sa babae tayo mga kabisnes sa babae, merong isang lalaki na gusto mo at gusto rin ng kaibigan mo, dahil mahal mo yung kaibigan mo, ibinigay mo sa kanya, hindi gusto ng lalaki, anong gagawin mo? Diba? Lalayo ka, lalayo ka dahil mas mahal mo yung kaibigan mo kaysa sa pamilya mo. Ganon. Magulo, no? Isa pa mga kabisnes, kung kikilos ka ba sa tahanan, halimbawa nangangamuhan, di ba? Nangangamuhan mga kabisnes kikilos ka, ito, linisin mo to, linis ka, yun lang yung gagawin mo, maglilinis ka lang, wala ka na ibang gagawin, dahil yun yung sinabi niya, yun ang bayad, babayaran ka, isahod ka, so maglilinis ka, at yun lang yun, lilinisin mo, tapos na inutos niya, yun lang gagawin mo, di ba? Dapat ganito yun mga kabisnes, pag inutusan ka, halimbawa amo, umiyak baby boyet, wait lang baby boyet, ayun amo, sinasakuran, nagtatrabaho ako, nagtatrabaho, inutusan ako na wait lang po inutusan ako na maglinis ng sasakyan. Nilinis ko ang sasakyan ni Papa Dins. Yan. Hinugasan ko. Alright na, kuya, linis na yung kotse ni Papa Dins, yung Everest, nalinis na. Tapos, okay, thank you. Salamat, Nok. Salamat. Ibig sabihin, yun lang ang lilinisin mo. Dahil yun lang yung inutos. Linisin mo na lahat, damay mo na. Kasi mga kabisnes, bukod sa driver na ako yung gumagamit nun eh. Ako yung gumagamit ng sasakyan na yun, kaya hindi po pwede mga kabisnes na pababayaan mong nakatiwangwang yung iba. Halimbawa, mga kabisnes, yung motor. Yung motor ko ay nililinis ko. Yan. Binugahan ko dun sa may karwasan. May pera ako may pera. Yan. Panghulog, hulog yan, hulog. Ngayon, pera ko yun pera, hulog. Kasi motor ko lilinisin ko eh. Pagka naghulog ka ba ng pangkarwas, yung hulog 5 kasi dito mga kabisnes yung panglinis eh. Linis yung motor ko. So may natira pa akong mga barya. Kaya mo na. Ibibili mo na ng wait lang baby. Nagising po si baby boyet. Ayun, tapos may natira akong mga 5 ulit. Nakabalik ako dito sa bahay. Nakita kong madumi yung motor ni Papa Dins, ni Boss Dave, ni Kuya Ka-Business. May susi noon. Kunin ko, tapos kaya dalhin ko muna sa karwasan to. Alis ako. Kung may natira ka pa, kaya pa, di ba? Malilidis mo lahat ng motor. Hindi yung ibig sabihin ko doon mga ka-business, hindi mo na kailangan humingi. Kaya linisin ko yung motor mo, pingi akong di ba? Hindi na. Kung meron ka, pero kung wala ka at kung gusto mo linisin ng mas mabilis, ay manghingi ka, di ba? Tama po ba? Kasi mga ka-business, ang naano ko doon sa mga komento kasi, parang ang bibigat. Ang bibigat, ang tatapang. Sintabi, ang tatapang mga ka-business. Yung parang gusto parang ang layo-layo ko, parang gusto nyo akong saksakin. Parang ganun eh. Napakalayo ng tao, pero kung pagsalitaan nyo eh, parang ang lapit lang. Di ba? At saka parang kilala nyo. Di ba? Sa bagay, nung una pa naman na subscriber nyo siya, subscriber kayo nila, o sabihin natin, nawala yung iba, nag-walk out. Mga ka-business, yung sa akin lang
itama nyo yung yung komento. Itama nyo yung pananalita, lingwahe o kaya lingwahe o kaya yung mga ka-business, may hilo ko, pinagpapawisan ako nga. Mga masarap na exercise to habang nagdadaldal ako mga ka-business. Mamaya siguro pagkakayanin ko mga ka-business na mabasa ko at isa-shoutout natin. Pero siyempre dahil hindi tayo iba sa inyo mga ka-business, hindi tayo katulad nila, hindi po ba? Huwag na natin silang tularan, hindi na natin iaano yung kanyang pangalan, diba? Kasi ayoko naman po mga ka-business na baka mamaya makikita nyo, ay ito pala si si ganito. Sa bagay makikita nyo naman sa komento yun, makikita nyo sa komento. Po what happened? Si baby boy. At hindi pa ako hindi pa ako nakaka-recover masyado mga ka-business itong sa nararamdaman ko. Gusto ko na lang magsalita na tungkol doon sa nabasa ko. Kasi ang bigat, parang hindi tao nagsasalita. Alam niyo po mga ka-business na hindi ka na uubra sa mga tao, kailangan mo nang pumunta sa mga mundo ng mga halimaw. Grabe pananalita ang saklap, yung parang gusto mong yun nga, napakalayo ng tao, parang gusto mong saksakin parang gano'n. Napakahirap ng ganyan mga ka-business sa pag-uugali, napakahirap. Isa pa, tayong mga tao na tinutulungan o tayo yung tumutulong, doon na tayo sa tinulungan. Tayong mga tinulungan ay dapat magbigay tayo ng pagpapahalaga sa taong tumulong sa atin. Bagaman nagkamali ka, kaya ka naman patawarin. So baby, wait lang baby. Wait lang commercial muna tayo mga ka-business. Wait lang po lang kayang ginagayat ko mga ka-business. Si Mercedes naman nag-aasikaso ng sinaing. Si mama ka-business ang magluluto nito. Tuwang-tuwang pamilya nga mga ka-business Walang singilan yan Pagka tumuwang ka, huwag kang maniningil. Alright, so magluluto lang kami mga ka-business. Tamang gayat lang ako ng langka. Langka to mga ka-business Masarap to pagka ginata. Si mama ka-business ang magluluto dito. Alright, bigyan natin ng pagpapahalaga yung tumulong sa atin, at yung tumulong naman sa atin ay hindi naman talaga nagpabaya, di ba? Nandun din yung pagtulong niya at binigyan ng pagpapahalaga yung mga tinulungan niya. Ako, binigyan ako ng pagpapahalaga sa pagtulong niya, ay nagpapasalamat ako ng marami kay Kuya Ka-Business, mga ka-business yung tinutukoy ka, kay Kuya Ka-Business, sa First Family. Sila yung tumuwang sa akin, kaya siyempre kailangan tuwangan din natin sa mga maliliit na bagay na kilusin lang dito. At hindi na tayo naghahangad ng kapalit, di ba? Nga po pala, meron din nagko-komento doon sa church pa daw, ganon. Mga ka-business, yan ang pinakamahalaga sa buhay natin. Ang huwag tayong makalimot sa Panginoong Diyos, kailangan natin yan. Kasi magpasalamat ka at buhay ka ngayon. Magpasalamat ka at humihinga ka ngayon. Sa buong maghapon mo na ginawa, hanggang ngayon ay humihinga ka, biyaya yan sa'yo. Kaya wag mong kakalimutan mag-church. Wag mong kakalimutan na maglingkod at magpasalamat sa Panginoong Diyos. Yan ang wag mong kakalimutan. Ginawa mo ng lahat Nagsalita ka na ng hindi maganda, nagsalita ka ng kung ano-ano. Sabihin mo na ang lahat. Pero yung pag-church ay ito lang masasabi ko, wag mong pababayaan yan. At wag mong kakalimutan yan. Dahil salamat ka at humihinga ka pa hanggang ngayon. Yan lang. Diba? At yung paglipat sa balkon para maging komportable ka. Diba? O paglipat mo dito ay para masubaybayan at matulungan ka kung ano man yung problema mo.
Diba? Basic. Ginagawaan mo lang kasi ng kwento. Ginagawa mo ng kwento. Ito siguro hindi ka nag-church, pero buhay ka pa hanggang ngayon. Binibigyan ka pa ng pagkakataon. Kaya ganun. Salamat dahil nandyan ka, nagkakomento ka. Yung sa mga nagko-komento ng mga ganyan ay karapatan nyo yan. Pero karapatan ko rin naman mga ka-business na magsalita. Di ba? Karapatan natin ng bawat isa ng Pilipino. Sa pagsakay nga ng jeep bigyan mo ng karapatan yan. Umusog ka. Bigyan mo ng karapatan. Makaupo. Kapwa Pilipino yan Kung foreigner yan, bigyan mo ng karapatan. Pilipino ka Di ba? Mas nakakaunawa ka. Basic. Di ba? Halimbawa, yung ikaw yung amo, ako yung amo. Tumawag sa akin yung aking manager ko, tumawag. Hello. Boss. Boss ako. Boss, yung isang trabahador natin natutulog. Huwag mo, sige, tutulog. Bilihan mo ng yan, Jollibee, bilihan mo ng McDo, bilihan mo ng inumin para pagising niyan, makakain. Huwag pabayaan. Di ba? Ganon. Huwag mo nang kutsain. Bigyan mo ng pagkakataon. Pagod yung tao, nag-overtime. Di ba? Ganon lang. Kaya mga ka-business, maging masaya tayo sa bawat ginagawa natin. Maging masaya tayo kung nakikita mo yung kababayan natin ay nag-i-improve, nagpupursige, nagsusumikap. Hindi yung nagsusumikap yung tao, babanatan mo ng kung ano-ano, sisiraan mo, kung ano-ano sasabihin mo. Natutuwa ka ba doon? Masaya ka ba doon? Masaya ba yung kalooban mo nun? O masaya yung buong pamilya mo na ginagawa mo yan? O proud sila sa'yo dahil ganyan ang ugali mo? Naku po. Mahirap yan. Mahirap yung ganyang ugali. Sensya na kayo mga ka-business At ito po yung sinabi ko ay nakikita ko lang o napapansin ko lang, ganito pala ang social media. So habang ganito ang social media, may iniingatan ka dapat, di ba? So iingatan ko lang mga ka-business na makapagsalita ako ng masasakit. Ayoko kayong masaktan at ayoko magsalita ng hindi magaganda. Kasi po mga ka-business ay mahihirapan po ang buhay natin yan pagka ganyan po tayo mag-isip sa kapwa natin. Yung kapwa natin, mahalin natin, kababayan natin, tuwangan natin sa magandang paraan at huwag nating hayaan na siya ay mapunta sa mga isipin na hindi maganda, di ba? Maraming mga kababayan natin na i-stress, na di-depress, mga nag-iisip ng malalim ng kung ano-ano hanggang sa naisip na lang nila ay kitilin ang sariling buhay, di ba mga ka-business? Meron na tayo mga ka-business na mga kababayan natin na bigla na lang na nag-iisip ng hindi maganda, gumagawa ng hindi tama, di ba? Nauuna yan sa sa pag-iisip. Nauuna yan, iniisip nila. Habang iniisip nila yan pero hindi nila ginagawa, pagdating ng araw na yan, gagawin din nila yan. Dahil pinag-iisipan lang nila yan. Iniisip lang nila iniisip lang. Pagdating ng araw, gagawin din nila yan. Doon na sila magsisisi mga ka-business. Pagsisisihan nila yung kanilang iniisip na dapat pala hindi ko ginawa. Pasensya na. Mga ka-business, salamat po ng marami sa inyo at sa mga ka-business po natin, sa mga kapapi natin, sa mga nagmahal sa amin, sa mga nagmahal sa akin, di ba? Mga ka-business, salamat po ng napakarami at mag-iingat po kayo palagi. Mag-iingat po kayo palagi. Alam po namin mga ka-business kung gaano nyo sinuportahan ng ka-business official. Alam po namin na
nandun po yung pagmamahal nyo po sa kanila nung araw na wala pa kami, nung araw na wala pa ako, nandyan nang sila. Salamat po ng marami sa inyo sa pagmamahal nyo po sa kanila, sa kabuuan ng ka-business family. Nandun yung paghanga nyo, believe, at talagang saludo kayo sa kanilang mga ginagawang pagtulong. Kaya ngayon mga ka-business, humihingi ako sa inyo ng suporta at pagmamahal sa ka-business official, Papa Dins TV, yan, sa Mrs. KB official, sa ka-business family, sa Famous Budang, sa aming mga kagwang. Yun lang po mga ka-business, suporta at pagmamahal nyo po ay malaking tulong na po yan sa amin. Kaya mag-ingat po kayo palagi mga ka-business. Huwag na po nating hayaan na lamunin tayo ng pagkakamali. God bless po sa atin lahat. I love you all. Never say goodbye. Tomorrow is another day. Pirabanat. Pirabanat lang po tayo mga ka-business ha. Pirabanat.